Ang Jerusalem po ay imbakan ng maraming ginto. Ang ginto po, pag ito'y natunaw, sa bukod ang ginto, sa ilalim ng lupa, ang ginawa ng mga tao, sapagkat alam nila ang Jerusalem ay maraming ginto. Ang ginawa ng mga tao po, tinibag ang maraming mga pader, at ang ginawa ng mga tao, inarado ang Jerusalem upang makakuha ng ginto. Natupad ang sabi ni Jesus, walang bato, sa ibabaw ng kapwa bato, ang hindi ko ibabagsak. Ito po nangyari sa pagyayari ko sa Jerusalem ang pinamahal. Kaya na po, ang bansang Israel po ay umalis sa katuparan. Sabi ko dyan, natupad ang hulak ng pagkasunod po ng Jerusalem. Ang tanong, marotohanan ba ang sinabi ni Jesus? Yes! Nasira po at nawasak ang Jerusalem. At sinabi pa ni Jesus, ano ba ang nangyayari, Panginoon? Mga bansa laban sa mga bansa. Tingnan po natin ang labanan ng iba't ibang bansa. Ang Pilipinas, problema rin sa Taiwan. Ang Pilipinas, may problema sa China. Ang Amerika, may problema sa ibang bansa. Ang ibig sabihin po, pagmamahal, ang kalagayan po ito yung nangyayari na sapagkat sinabi ni Jesus, sapagkat naglalaban ang bansa, laban sa bansa, arian, laban sa arian, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Ano ang ginagawa ng United Nations? Mga minamahal, anumang gawin ng United Nations na magkaroon ng kapayapaan, mga minamahal, wala na pong kapayapaan. Tingnan ito sa ating bansa ng Pilipinas. Sa Mindanao, nagtitigil ba ang suliranin ng peace order? Hindi po. Ako po yung umupo ng GMA, ako po yung walutor, ginagawa namin kung ano ang solusyon ng Mindanao. Sapagkat kami po ay mga public servant, ginagawa namin kung paano gagawin namin ang ilapit ang gobyerno sa ating mga kapatid na Muslim. Alam niyo kami naman, ang sabi po, ang gawin ng tao ay hindi magkakaroon po ng katahimikan. Kapag sinabi nila kapayapaan, katiwasayan, kagagagitaran ng nagitang pagkawasa. Mga minamahal, ang isang bagay na dapat natin pagtiwalaan, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Ito lamang mga minamahal. At pag tayo nag-aaral ang salita ng Diyos, iyan na magkakaroon tayo ng kaligayahan. At ang sabi ko po rito mga minamahal, alam mo ba ninyo ang ating technique ngayon? Pag naglaban ang Amerika, ang Russia, may nakaumbang na. Yung North Korea at South Korea. Yan po'y may plano na. At alam nyo, pag pong isang bansa ay nilagyan po ng missiles na tinatawag natin mass destruction, patay ang mga tao sa isang bansa. Tulad ko nangyari sa Hiroshima. Pero sa atin ito mga minamahal ko, ito po ang nangyari ko ito doon sa tinatawag natin, ito po yung pinabagsak po ang Twin Towers sa New York. Yung po'y malaking problema po nung panahon po. Nung pong ako'y napunta ng Amerika, wala akong problema ang travel Philippines to United States. Kahit anong ilagay mo sa bagahe, malaya ka. Ngayon, hindi na. Mula po nung bumagsak ang Twin Tower, naging mahigpit ang Amerika. Bakit? Gusto nila yung seguridad. Pero ang sabi ko rito, wala tayong magkagawa sapagkat ito ang dapat mangyayari. Tingnan po natin ang Matthew 24:7. Tagto. Pumunta kayo sa Manila. Nung unang panahon, ang nasa basurahan ay pusa at daga. Pero ngayon, sino nasa basurahan? Tao. Bakit? Walang atay. Nung isang araw nakakita ko isang bata, alam mo na batang mahirap. Bumili siya ng half kilo rice. At alam niyo, nakalagay sa plastic. Nung ako'y nakatingin sa bata, tinitanong ko palagay ng bata, hawak ka ng isang kilong bigas. At alam niyo, sa isang kilong bigas, hawak ng isang kamay, at isang kamay ay nasa ilalim ng supot na kalahating kilong bigas. Ang iniisip ng bata, pag ito'y nalaglag pa, wala silang kakainin. Kaya yung pong pagdadala ng kalahating kilong bigas ay ingat na ingat. Bakit? Marami nagugutom. Ito po ang nangyari sa Somalia. Ang tawag ko sa'yo, living dead. Yung sumulat po, yung isang pong manunula
Somalia. Meron po ibang picture po ito. Alam niyo po, yung mga batang galing po, mga walang makain, mga payat, na ano ng buwetre. At samantala, yung isang patutulang talo ng buwetre, at inintay nila yung batang mamatay. Kinunan po ito, at ito pinanalo ng isang Nobel Prize. At alam po niyo, yung pinanalo yun, hindi niya matanggap sa kanyang isip, sa kanyang puso, yung ganong kalagayan ng Somalia, siya po ay nagpakamatay. Bakit? Hindi niya matanggap ang ganong kalagayan sa lupang itong kanyang ginagalawan. Mga minamahal, magkakaroon ng tagutong, kakulangan sa pagkain. Ito po ang kalagayan ng ating lipunang ginagalawan ngayon, mga minamahal. 57 milyong namamatay bawat taon. 56 na libong namamatay bawat araw. Nang ako po ay nasa Brazil, sa isang hotel po, nung kami naka-check-in, binuksan po ang television ng madaling araw sa pagkakibang oras sa Pilipinas. Nang ako ay nanonood ng isang pelikula, isang true-to-life story movie. Yung nanay at tatay sa kahirapan, ang kanyang anak na edad 12, ibinebenta ang sarili sa kanilang sariling bahay. Ang sabi ko, anong klaseng movie ito? Ang sabi ko doon, dahilan sa kahirapan. Dahilan sa tao walang makain at namamatay. Ngayon po sa bahay namin ay meron isang bata na kami binigay sa amin Friday. Sabi doon isang nanay, sabi, Pastor, meron po kaming baby, hindi tayo makainin ng nanay. Handa ka mag-food ng baby? So, yes! Hindi na kami kukunin, parang yung bata yun, magkaroon ng bukas. At pagdating sa bahay namin, yung bata ko yung walang damit, sabi ko sa asawa ko, sweetheart, pumunta ka ng SM, hindi ko ng damit yung bata. At yung unang gabi ng bata, siya po ay nasa bahay namin at naka-headphone kaagad. Nang araw ng Sabado, ang bata po ay magandang sapatos, magandang damit, ang sabi ko sa'yo, bigyan niyo maman! At yung bata po ay naglalakbay po sa Santa Rosa, siya po ay naka-aircon. At iniingatan sa pagtulog ulit ng gabi, siya ay naka-aircon. Kaya hanggang kami siya ng gabi, naka-aircon. Bakit? Inaalis po ang isang tao sa kahirapan. Sapagkat pag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka makakaranas ng kahirapan. Amen? Pag ating tinanggap si Jesus na Panginoon, aalisin ni Jesus yung pasanin, bigat, sapagkat may nagmamahalang Diyos para sa atin kahit ang mundo ay magtakagpo. Populasyon ngayon, 60% kulang sa sustansya, nagugutom. Malnourished dito po sa atin, study sa Pilipinas, sa parting Mindanao. Maraming mga bata ang kulang sa timbang. Maraming mga bata ang kulang sa sustansya. At alam niyo, ang gising pag ang bata kulang sa sustansya, mahina ang isip. Mahina ang kanyang kalagayan. Yung kung aming ikulwang sa bunso ng aming anak, yung ibinigay sa amin, past 4 years, ay sabi ko sa aming anak na magpapor, sabi kay anak, siya ang kapatid mo, siya ang nanay mo, siya ang tatay mo. At pag nakita po ninyo, yung kapatid ng aming anak, mas malaki ang aming anak sa kanilang mga anak. At ang sabi, bakit malaki siya kaysa sa kanila? Sapagkat sila po ay walang nakain. So, kung pinapagpulang sa sustansya, ito po ang ibig sabihin sa pagdami po ng tao, lumalaki ang populasyon, nawawala ang taniman. Sa pagkawala ng taniman, marami po ang nagugutom. Ang lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. At alam ko lang mga minamahal, bakit marami mga Pilipino ang pumunta sa ibang bansa at naghahanap buhay, iniwanan ng asawa, iniwanan ng anak, dahil lang sa kahirapan. Kanina po sa television, interview, pupunta po ng Taiwan. Ang sabi na, kahit po magulo sa Taiwan, pupunta kami. Ayaw namin nagutom ang aming mga anak. Magkaiwalay ang mag-asawa. Ang asawa ay sa ibang bansa. Ang kanyang asawa ay narito. Ang kanyang anak ay magkakaiwalay. Dahil lamang makakuha ng pera pambili ng pagkain. Mga minamahal ko mga kaibigan, ito po yung sinabi ni Jesus sa mga huling panahon, ganito ang kalagayan. Mga sakit. At alam niyo mga minamahal, po ang daming mga may sakit. Magkakaroon ng malalakas na dito sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutom, mga salot. Maraming tao ngayon ang nasa bahay pagamutan. Iba ang sakit. Noong unang panahon, walang masyadong maraming mga
mahirap i-explain. Pero ngayon lahat, marami na. At pag-aaralan po yan this coming week. Bakit ang tao nagkakasakit? Kaya mga minamahal, para huwag kayo magkasakit, babalik kayo. Amen? Laksan natin, amen? Babalik kayo para huwag magkasakit. Noong pong una, totoo lang, ang aking tiyan po ay ganun palaki. Ganyan natin palaki. Tingnan nga, ang sabi sa akin eh, Pastor, ilang buwan na yan. Hindi ako nahihiya. Pero ngayon, medyo slim na. Tutulungan ko kayo para kayo ay bumaba ang inyong timbang. Pag kayo nag-exercise, 3 to 5 years bago kayo bumaba. Babalik kayo this coming week. Ang ating tema, paano magiging sexy. Wow, maganda yan. Paano hindi magkakasakit. Sa pagkakataon ngayon po, pag ikaw ay nagkasakit, mahal. Pag ikaw ay namatay, mas lalong mahal. Alaiban niyo, magkasakit ang mahal, lalo ang mamatay. Ba, mahirap ako mamatay. Alam niyo, sa akin, pag ganun mo nang mamatay. Alam niyo, ganito mga. Atin mo nang tatahimik mo sa takip ha. Ang tao, pag walang sakit, nakangiti. Yan, masaya. Ikot-ikot pa yan. Masaya. Pero pag may sakit na, masakit na nga ng malama. Diyos ko, nakalaala ng Diyos. Di ba ang tao pag walang sakit, nalilimutan ng Diyos. Pero pag ang tao may sakit na, lahat ng santo tinatawag. Pag may sakit na, nagkamamatay, may cancer na. Malapit na akong mamatay. Ang hirap-hirap ng buhay. Kawawa naman ang aking asawa. Maganda pa naman. Baka mag-asawa. Ay, ikaw may kasalanan. Mag-aasawa ka yan. Kasi ikaw ang may kasalanan. Hindi mo iningatan ang iyong kalusugan. So mga minamahal, maraming may sakit ngayon sa ulit panahon. At ang sabi ko rito, ito ang mga bagong sakit, AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola, syphilis, gonorrhea, dengue. Meron pa kami bagong sakit na galing China. Alam niyo kung bakit maraming sakit sa China? Kasi po sa China, kung ano-ano ang pinakain. Nakapunta po kami doon sa Beijing. Kung ano-ano ang pinakain. Sabi ko dito, may magkakasakit ng tao kung ano-ano ang pinakain. Kaya kung minsan, sa Pilipinas, yung po ginatawag natin, yung isang bago sakit tayo, SARS. Yung po ay nadako sa mga masyadong malilinis. Pero yung mga tao, mga hindi malilinis, hindi dapo kasi bakterya, nagdadala na tayo hindi makata. Pero yung mga malilinis, kahit tayo po pa, kahit sinawa dito. Mga minamahal, dahil po yung mga sakit kayo na, mga bago. Alam niyo, malalaman niyo sa sabi ko, bakit maraming sakit kayo na pare-pareho na? Bakit may sakit sa diabetes? Bakit may sakit sa puso? Bakit may sakit sa... Kung ano-ano sakit, malalaman natin at tutulong ko para kayo magkakasakit. Ito pong HIV. Sa Pilipinas po, at the year 2020, ang sabi po, almost 1 million na Pilipino ay may sakit na HIV. Ito po yung sakit na nakakahawa. Ito po yung nagkagaling po sa mga bagay na hindi magkakalit. Ito po environment pollution. Yung pollution po natin ngayon. Noong unang panahon, ako'y bata-bata pa. Ako may bata pa. Kami po ay nainom doon sa ilog. At yung kami yung ilog po ay dalang tubig at sasalungan namin yung tubig ay hindi inom. Ngayon, lahat ng tao na ang mineral water. Bakit? Madumi na ang ating paligid. Pumunta kayo sa Makati doon sa Skyway. Pag umaga, naku, ang dami pong pag. Hindi naman pag po yun eh. Yun po ay puso. Na alam niyo, pag tayo nakatira sa Maynila, ang ating sinisira po ang ating circulatory system. Yung ating paghina. Kaya po mga minamahal, ito po'y bunga na rin po ng ating marumi na palikiran. Hindi ninyo yung mga magsalanan, hindi ninyo ang lupa sa baba. Sapagkat ang langit, ito pa parang kusok sa lupa. Malulungang parang binisan. Ito po ang kalagayan po sa California. Ang California po mga minamahal, isa po rin mataas po ang polusyon sa hangin. Ito po ang tinatawag natin po pagtaas po ng parumihan po ng mga hangin, ng mga ilog, ng ating mga basura. Din yung mga basura po natin. Nung unang panahon din daw po sa tabi ng
Ano nga yung parte ng may malapit sa Luneta, yung paliguan dyan? Ross Boulevard. Hindi ka na po dyan pwede kayong maligo. Sobrang dumi na. Pollution. Tingnan natin ang mga kanal. Kaya po ang daming may sakit. Ito po ang pagdami po rin ng tao. Ito po yung hindi ko na mapapaandar ang aking presentation po. Ito po yung pagdami po ng panganganak. Sa China, ang China policy, ang mag-asawa at kanilang anak ay isa. Sa Singapore, ang policy nila noong una, hindi mag-aanak. Eh, ang nangyari po ang Singapore, nang dumadami ang tao, nawawalan po mga new breed. Ang ginawa po ng Singapore, mag-anak na. Kasi nag-control sila ng populasyon. Ang Pilipinas, hindi kontrolado ang pagdami ng tao. At sa pagdami ng tao, patuloy ang kahirapan. Mga lindol, alam niyo mga pinapandaan kong mga lindol. Ang sabi ko sa pag-aaral, mga pinamahal, 6,000 major earthquakes each year. At ang kinakatakutan po, nung ako po ay nasa sa disaster management po ng panahon po ni DFA, ang senaryo ito, darating ang panahon at magkakaroon ng isang major earthquake in Manila. Pag dumating ang major earthquake in Manila, ang paliparan ng aeroplano, ang lahat ng major road in and out in Manila ay maging isolated ang Manila. Ano ang mangyayari sa Manila? And that is our case study nung ako po ay naka-GFA. Ano ang gagawin ng mga taga-Manila? Magkakaroon ng isang major earthquake. At kung tumawa pa sa akin ng tsunami, galing po doon sa may parte ng Pacific at pupunta dito. Ang sabi namin, mahirap isipin. Mahirap isipin. Pag-aaral po natin next week sa history ng Biblia, magkakaroon ng major earthquake sa mundo at ang Pilipinas pong island at ang island ng Pilipinas ay lulubog. Sapagkat ang Pilipinas po, kung pag-aaral po ng mga scientists, ang Pilipinas po ay like a mushroom. At itong mushroom nito ay stem at pag ito'y nauga ng malakas na lindol, itong Pilipinas ay lulubog. Ano ang nangyayari sa atin? Di nakakatakot na naman. Hindi po natatakot yan ang mga taong hindi nag-aaral ng kasulatan. Amen? Meron ba tayo dapat katakot? Meron? Wala. Meron po ako isang kaibigan. Ang sakit po yung cancer sa buto. Yung po palang cancer sa buto ay masakit. Sabagay, hindi pa ako nagkaka-cancer, hindi ko alam. Yung palang buto, cancer, pag po ito yung sa buto, naging fragile yung buto. Kaya ang ginawa niya, nang say, tumuon ng buto ng buto. Gumiling, nagkabunto ka ng buto. Kaya ang kanyang posisyon nila ay nakaganon at ganyan. Lahat ang natalaw ay naiyak. Awa sa isang babaeng may cancer. Yung anak ay nasa amin, ang sabi ng nanay, Pastor, pwede ba ang aking anak ay ituring mo na rin anak? Oo! Sabi, Pastor, parang ako yung malapit ng mamatay. Parang technique natin ginagalawa. Malapit ng mamatay. Sabi, pwede ba, Pastor, tayo manalangin? Sabi, sige! Sabi, ikaw muna manalangin. Nagsapoy na nanalangin, mga pinamahal. Ako'y tuwang-tuwa sa kanyang prayer. Yung mga tao mag-iiyakan. Sapagkat habang naman doon sa may cancer, ang sabi ng babae sa kanyang prayer, hindi ko narinig sa kanyang hinanakit sa Diyos. Kung bakit siya may cancer, iniwanan ng asawa, tumutulong sa mga kapatid, kahit sa may cancer. Ang sabi kay Panginoon, salamat po sa kalagayan kong ito. Napakabait niyo, Panginoon. Hindi ako ang babae, hihipo sa imbaylayan at gagaling. Ngunit ako'y umaasa, bagamat ako'y mamatay, ay may buhay na walang hanggan. Alam niyo, hindi ko malilimutan ang panalangin ng isang may sakit na para ba ang digdig nito ay mangyayaring hindi magaganda kung ikaw ay naka-Jesus, wala kang pangamba. Amen? Amen? Hindi
minamahal, sapagkat ikaw ay magkasandalan ng ating Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Magkakaroon ng malakas na lindol sa iba't ibang tao, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng matanda sa araw, sa buwan, sa lupa, malilito. Dahil sa ugon ng dagat at mga daluyong, alam niyo po, ang reason din ngayon, bakit ay madali ang takbo ng dagat? Because of global warming. Kaya tayo nalilito na. Saan kami pupunta? Dito na kami pupunta. Ano ang kalagayan namin? Nalilito na kami. Mga minamahal, pag ikaw ay na kay Jesus, hindi ka malilito, hindi ka matatakot. Amen? Kaya mas maganda kung na kay Jesus. Wala kang pagkatakot, anuman ang mangyayari sa iyong buhay. Anong tawag dito? Tornado. Pag dumating ang tornado ng buhay mo, ano gagawin mo? Hingipin kaya, hindi. Alam niyo, sabi daw po doon sa illustration, ito ang pipit. Yung pipit, ang bahay mo sa dulo ng kawayan. Pag dumadaan ang malakas na hampas ng hangin kung masama ang panahon, ang pipit kasama ng kanyang inakay ay umaawit at sinasabi sa kanyang awit ay nagtitiwala ko sa nagbigay ng buhay sa buhay nila. Dumating sa atin ang ganitong kalagayan, mga minamahal, hindi tayo matatakot. Kaya kanina po yung balita ko sa Oklahoma. Ang Amerika po, yung nakapunta sa Amerika, hindi kamukha po ng Pilipinas. Pag po walang kuryente, ang dami daw po kayo walang kuryente. At aside sa walang kuryente po sa Oklahoma ngayon, maraming po sunog. Sapagkat sa Amerika po mga minamahal, pag hunang po ng disaster, wala nang bibilang pagkain. Hindi kamukha sa Pilipinas, maraming mga tulog, maraming maliit store. Pwede kang tumakbo sa kapitbahay, doon po wala. Doon po sa Amerika, bihibihila natin nilagda sa pagkakas doon, one line. Pag sa Amerika, wala ng aircon, so sobrang init, talaga ito makakasakit. Malaking kaibahan. Kaya pag dumating sa iyo, kanyang puro disaster, mga minamahal, mahihirapan ka. Mga kalagayan moral sa katapusan ng panahon. Mga tanda sa langit, sa lupa, sa lahat na. At ang kalagayan po na ating hinihintay na lamang ay dalawang bagay nito. Itong kalagayan moral, ito po kalagayan moral. Gayon din ang mga mangyayari nito. Gayon din naman mangyayari sa mga anak ng tao. At ang sabi ko nito mga minamahal, sapagkat ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa pera, mayayabang, mapagmalaki, mapanlakit, sumayin sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Ito ho ang ugali. Bato-bato sa langit, pag ito ugali, magbago na tayo. Nalaman ko, okay, maliit pa. Dinakaw ko yung 100 piso, yung si Dr. Di ba muna? May piso 100 piso, Dr. Sersal. Eh, dinakaw ko sa nanay ko. Okay, kapataan, tanda ko, dinakaw ko. Talagang dinakaw ko. Ang ginawa ko doon, ang aming may kawayan, idinagay ko doon yung 100 piso ni Sersal. Sabi ng nanay. Wali! Nay, kinuha mo yung 100? Hindi po. Kinuha mo? Hindi po. Ako'y pinangat ng nanay. Sabi ko sa akin, ako'y napapalo ng nanay ko. Pinag-ano ko. Kasi dinakaw ko nga, hindi pa ako nagsabi ng totoo. Kasi hindi ko napagbabasa ng Bible, hindi ako masisisi. Ang alam ko lang, pinagano ng misa, pag-araw ng linggo. Sabi ko, sana, mamatay ka ng nanay ka. Isipin, pinalangin kong mamatay ang nanay ko, samantalang ako na ang may kasalanan. Ang mga tao ngayon, ito ang ugali. Ulitin ko ugali ha. May bigin sa sarili, may bigin sa pera, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, sumain sa mga nanay, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan, walang matutubong pag-ibig, mga walang habang, mga mapaninang puri, walang pagbibigay sa sarili, mapapangis, hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo. Ano susunod? Maibigin saan? Kalayuan kaysa maibigin saan? Nako! Ang kabataan ng matanda pa siya, nagkakers naman. Talagang sayos ko. Kasi kayo simba naman. Natsimbahin, inaantok. Aba, iba naman kang tayo, talagang sayos ko. Ang tawag ay mahilig
tahimik sa mga mundo. Yun yung mga artista na, talagang, sino talaga, nakakalahiran. Pero pag tayo sinig pa naman, walang panahon. Nang ako nagpunta sa New York, hindi pa po nabagsak ang Twin Tower. Meron po nagsimba sa kalahatan. Alam niyo mga minahal, pag-araw po ng pagsimba ng linggo, ingat ng tao. Pero nung bumagsak ang Twin Tower, puno ang simbahan sa Manhattan paglinggo. Ang sabi ng maraming tao, salamat alamang at gumuho ang Twin Tower ang mga tayo bumalik sa Diyos. Kapatid na, nakakaya ata. Naalala ang Diyos pag may mga disaster, pag may kahirapan, pag walang kahirapan, yan na po na Diyos. Diyan na po na. At alam mo, pagkakaroon ng Twin Tower, ako po'y lagi napunta sa Twin Tower. Yung po'y ang dami kaya yung pong escalator na tawag doon, pataas. Hindi karakarawin biglang matutunaw. Sapagkat ang nangyari po doon, nung uminit ang bakal, talagang mabilis bumagsak ang Twin Tower. At doon po kaya sa pagtutok ng Twin Tower, hindi po sa mga sakay kasi laki ng oskuro. Sapagkat yung panahon po yun, ang Twin Tower ang pinakamataas sa New York. Ngayon kung June 3, babalik ulit ko sa New York. At aking dadalawin ulit ang Twin Tower. So yan po, may mga inyo ng kabatalan ng tinanggihan ng matampagyan ito. Subalit, ang mga samang tao, ang mga mandaraya ay lalong nagsasama sila mandaraya at mandadaya. Alam po yung mga minamahal, ang mga tao sa maging panahon, ang mga tayo mangluluko at mandadaya. Ang dami na yung mangluluko. Ang dami mandadaya. Kaya ang dalawang tao na isang naluluko at isang nagpapaluko. Yung tao mo sa lupa, bibili ka ng isang bagay, totoo yan, isang araw, nadadaya ko. Sabi, sige, maawa na po kayo sa akin. Pwede sabihin, ay, ako po talagang hirap na hirap. Sabi, ako yung pupunta ng Mindanao, ganang mga. Tapos may sulat pa ng presidente na CLC. Ay, ako may pera sa bulsa ng 2,000. Ibinili ko, ayan. Sabi, salamat siya. Gumata ka. Ay, ako yung nalo ko. Sabi ko na lang, magpalaya ka ng Diyos. Ay, alam nga, habulin ko yung aking 2,000. Maawa ka na po. At kayo po punta ng Mindanao. Tapos may sulat pa ni Pastor na mga 5. Then, lalo naman ako na nag-convince. Binigyan ko ng 2,000. Ang sabi siya, salamat po. Bakit gumanda? Ay, ako naloko. Ang dami ng naloko. Naloko din ako ng isang araw. Kung sinabi sa asawa ko. Binagbenta ng ginto. Kasi ako binig sa ginto. Ito yung tunay na ginto. Ay, walang nakain. Ito galing sa aking bukla na pula. Sabi ko sa akin, totoo ginto, Pastor yan. Sabi, magkano? 5,000. Wala ko 5,000. Bakit wala kang makain? Wala po sila ng makain. Ito yung manang pa. Ang pahimanan ito. O, sige, meron akong 1,000. Salamat siya. Kung gusto ka ng 1,000, binigyan ko. Pwede lang ng ginto. Nadal ako. Dito nalulungkot tayo. Kasi ako biling sa ginto. Aba, mga kapatid. Maraming ng daraya. Maraming nululuko. Okay, sa pinakahuli. Lalabas ko mga bulaang propeta. Mga kaibigan, listen to me. Hindi lahat ng nangangaral ng Ebanghelyo ay kay Kristo. Hindi lahat sa sumisigaw ay kay Jesus. Pag ang nagtuturo ng Biblia ay hindi ayon sa Biblia, huwag niyong paniniwalaan. Tulad na natin topic na sa ngayon. Aklat sa aklat, teksto sa teksto, doon ang katotohanan. Hindi ang isang bagay na napakinggan, nabasa, yun lang. No. Study the words of God. Upang tayo ay hindi madaya. Sapagkat nilitaw ang mga bulang Kristo at mga bulang propeta at magpapakita ng takinagtag ng kababalagan. Ano pa? Ililigaw ang lupo. Kung maaari pati ng mga hinira. Sa huling panahon, dadami ang mga fake religion. Ang fake nito ay dadaan ka sa pandaraya. At pag kayo nadaya, para ba kayo bumili ka na isang uri ng produkto, pag uwi mo, fake! Sayang ang iyong kapapagod, mga minamahal. Kaya ako sabi po din mga minamahal kong mga kaibigan, kaya sabihin nila, tingnan ninyo, huwag kayong magsispaniwala.
Huwag natin panituan sapagkat ganun po sa pagdating ng Panginoon. Bukas po, pag-aaralan po natin ang pagdating ng Panginoon sa pinakahuli na aking topic. Ipag-aaralan po ang good news. Ipag-aaralan po ang mabuting balita. At ang sabi po dito sa pinakahuli, at ang magandang balitang ito ng kaharian ipapahayag sa buong daigdig bilang panuto sa lahat ng bansa. At pagkatapos ay darating ano po? Wakas. Kaya kami pong inyong mga kaibigan na mag-Seventh-day Adventist ay hindi kami nahiya sabihin sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Kayong lahat ang taga-rito sa lahat, mahal kayo ni Jesus. At ayaw ko ngayon kayo makahanap. Gusto namin kayo makaalam ng katotohanan at sa ipag-aaral ng kasunatan, maunawaan ninyo na may pangako po Diyos sa lahat ng mga tao sa lupang ito. At ang sabi po rito sa pinakahuli, lumilipad po ang hell sa lugar nito po. Sa bawat bansa, tumikat sinasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Ang oras po natin ay napakahuli na. Narito po ang story po ni Lolong Lube. Nang panahon po ni Lolong Lube, siya po'y nangaral ng 120 years. Lagi sinasabi sa mga tao, magsisi kayo, magbago na kayo. Ngunit ang mga tayo tumatawa. Magugulong ang mundo, kalukuhan. Alam niyo ngayon, mga tao, hindi totoo yan. Kalukuhan. Nung panahon ni Lolong Lube, 120 years, sumisigaw sa mga tao, magsisi, magbago. Ang mga tao sumisigaw, kalukuhan. Kung paano ang araw ni Lube, gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Mga minamahal kung paano po ang araw ni Noe. Ngayon din sa pagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ni Jesus. Ano po ang ginagawa ng mga tao ni Noe? Kumakain. Pumunta kayo sa mga paspoon. Ang mga tao, hindi na pakakain ang mga matay na tingin pa sa next food. Ganyan mga alatang sarap kumain. Nag-aasawa. Asawa ng asawa. May asawang dalawa, may tatlo, may apat, at may pag-lima. Kaya panag-lima ang asawa. Di ba? Umiinom. Nagpapakasaya. Ito ang mga tao sa huling panahon at nalilimutan nilang may Diyos. Nalilimutan nilang may langit na matutunaw. Nalilimutan nilang ang mga bagay na matapos. At ang sabi ko rito, ganoon din sa pagdating ni Jesus. Ang mga bahag, ang mga aliwang, ang nagsayan-sayan, galak na galak. Ano ang mangyayari sa kanilang bukas kung dumating na ang takdak oras? Mga minamahal, si Jesus ang nakakaalam ng ating buhay. Si Jesus ang may hawak ng ating kalagayan sa lupang ito. Ang ating pinakailangang gawin, tingnan natin sa paglagong karunungan. Sapagkat sa dami ng practice ng tao ngayon, nalilimutan nila na mayroong isang Diyos na nagpapakita ng kapagitan. Ngayon kung namin mga minamahal, samantala ang mga bagay na ito po'y magyayari, ano po ang nais niyo pong gawin sa paglangong ito ng karunungan? Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay dito, alam ninyo siya ay malapit na nasa mga pintuan. Bukas po ng gabi, pagkaaral po natin, si Jesus ay nasa pintuan. Tayo na ang huling generasyon. Ang ganda itong ating nakikita ay malapit ng matapos. Tulad ng kalagayan po sa istorya sa Haiti. Sa Haiti, mga minamahal, ay lagi mayroong warning signal. Pag nag-warning signal, sabi, pupunta kayo sa mataas na bundok sapagkat magkakaroon ng malakas na daluyo. Lagi may signal sa Haiti. At ang sabi ng tao, pagpunta kami sa signal na yan, talagang mga minamahal, ng isang gabi, ay nagkaroon ng isang malakas na warning at ang warning ay sinasabi, lumikas kayo sa mababang lugar at darating ang malakas na ulong.
merong iilan na nag-response. Ngunit ang karamihan ng tao ay hindi pinakinggan ang warning signal. At nang isang umaga, iilang tao lamang ang naligtas. Maraming napatay sapagkat hindi sila nakinig sa signal o paalam. Mga minamahal, ngayong gabi, global warming, ito ang sinasabi si Jesus ay malapit na dumating. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang dahil ito hanggang maganap ang lahat ng mga bagay. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa aking kain. Meron kayong pag-asa, buhay na walang hanggan kung tatanggapin ko si Jesus na Panginoon tagapagligtas. Ilan sa inyo ang pinaniniwalaan ng salitang ito na tayo ay nabubuhay na sa huling panahon at dapat ipakalat ng Ebanghelyo ito kung magkagawin darating na ang wakas. Pwede ba kayo tumayo sa inyong kuwan, mga minamahal? At sabihin natin, Panginoon, ngayong gabi, naniniwala po kami ang inyong pagbalit ng pagkatotohanan. Ngayong gabi, ang inyong nautuan, ang inyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hindi tayo matatakot ano man ang mangyari. Bukas po ng gabi, ang Panginoon, Hari ng mga hari, ay darating upang kunin ang kanyang naman. Tayo po itong mga panalangin. Mahal po namin Diyos na sa mga langit. Narito po ang aming mga kaibigan. Narito po ang aming mga kapitbahay. Kapag-aral po kami ng inyong mga salita. Meron na po mga tanda na aming nakikita. Global warming. Mga tanda sa langit, sa lupa. Kalagayan ng tao. Ang mga tayo lumalay sa espiritual na kalagayan. Panginoon, mga tandang hindi sa amin, hindi na magtatagal at babalik si Jesus. Tulungan, Panginoon, kami narito, maunawa namin ang iyong mga salita. Makipag-usap ka lang sa amin, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay manatili sa amin, isip sa aming puso, haluluwa. Mabubuhay kami sa ayon sa iyong kagustuhan. At sa pagkuwin yung mga minamahal namin, mga kaibigan, mga kapatid, dahil nalawa sa inyong pakikinig at pagmamahal sa Diyos, inyo po magtagapin ang pag-ibig ng Ama, maranasan po naman inyong biyaya ni Jesus, at magbayan ng wakay ng Banal na Espiritu, na ito po at ating sama-samang panalangin. Sabay-sabay natin sabihin, Amen. Amen. Good evening.